We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini ang inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak, ang bugtong kasaligan, kasandigan o kadangpan sa mga Bisaya. Ako si Alan Domingo. Nga maghatod sa labing dako ug mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Live dinhi sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Ako si Cecil Kibod Castro. Usa ka 10 anyos nga batang babae ang napaig sa sunog nga nahitabo sa barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Nasayran nga wala dayon makagawas ang biktima kay sirado ang gate sa fire exit sa balay nga nagsilbing tindahan diin siya nagpuyo. Ani ang detalye. Luyo sa nagdilaab nga kalayo nga miugdaw sa may struktura doon sa merkado sa barangay Poblasyon sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang makapahilap nga trahedya. Usa ka bata ang napaig dihang wa makagawas sa fire exit sa balay tindahan nga iyang gipuy-an. Dinhing dapita, nakita ang napaig nga lawas ni Farrell Colliantes, 10 anyos, di nahimutang usab ang gate o fire exit. Wa na kini maablihi kay ang kandado dito man sa gawas gibutang sa mga tao nga migamit nini. Giingong nagsinggit pa ang bata nga nangayog tabang apan tungod sa kakusog sa kayo, wa na maluwas pa. Ang bata anak sa katabang sa tindahan kansang inahan, wala didto o giisip na usab kining kadugo sa tagiya sa establishmento nga naapil sa pagkasunog. Yang kayo, padung na mo. Yang matang bata, nato sa kwarto na trap. To kay na may gate dito na pita. Mukapin sa 600,000 pesos ang danyos nga gibilin sa sunog. Sa pagkutlo nining balita, gibisigahan pas kabambiruhan ang hinungdan sa sunog apan usa sa ilang gisubay ang posibilidad nga tungod kini sa problema sa kuryente. Kani nga tong mga establishmento gani or ato ang buildings ug karaan na siya kay katupong na involved karon karaan siya. So dapat unta ato jung i-rewiring na adjud tay sakto na kwarta. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Usa ka puyaw fetus nakita ang gilabay ug gibilin sa siya sa usa ka dakong mall sa Mandawi City. Usa ka utility personnel ang nakakita sa puya nga giputos sa transparent garbage bag. Maong nanawag ang taga-mall sa asistan sa kapulisan aron maimbestigar ang nahitabo. Padayon pa ang pagsusi kung kinsa ang nagbilin sa mga fetus sa nasgutang dapit. Backtrack sab ang CCTV footage aron pagtino sa taong himo sa krimen. Cebu City Police Office mihatag og katin-awan sa isyu nga gidid-an katong adunay gitas-od nga 4 feet paubos sa pagsud sa Cebu City Sports Center diin gipahigayon ng usa ka political rally ni atong adlawng Sabado. Ani ang report. Nakaani og pagsaway ang lagda nga gipatuman sa usa ka dakong politikanhong kalihukan sa Cebu City Sports Center. Diin gidid-an ang pagsulod sa mga minor looking nga adunay 4 feet ang height. Kini aron malikayan nga magrebehan kung ugaling adunay emerhensiyang mahitabo sama sa panagdasok. Gibirahan kini sa usak sa mitambong sa kalihukan nga si kanhi Comelec Commissioner Ruin Nagwanson. Lahat ng bading bumoboto, lahat ng taong pilay, ringi,
maigsi, babae o lalaki, matanda o bata ay may karapatan sa ating politikal na aksyon sa isang demokrasya. Bawal sa batas ang mag-prohibit sa pagpunta ng mga tao sa mga rally. Election offense yan! Ipakukulong kita! Gipasabot ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla nga suhestyon lang nila ang pagdili sa mga bata nga motambong og aron masiguro nga way makalusot apil sa ilang gisugyot ang pag-apil sa restriction sa mga minor looking nga adunay gitas-on nga 4 ka tiil. Mismo ang organizer sa rally ang maoy adunay last say nga miaprobar sa sugyot sa kapulisan. Mato ni Parilla nga walay diskriminasyon sa ilang gihimo ug wa usab sila mogamit sa negatibong adjective sa mga taong adunay 4 feet ang height. It was approved by the organizer, which is representative of Senator Soto. So, ang organizer approve ato nga suggestion. So, it is between the organizer and the PNP nga nagsabot nga mo na si buhaton. Samtang girespeto sa kapulisan ang pamahayag ni Guanzon nga andam nilang atubangon kung ugaling adunay legal action nga pagkahimuon tungod sa gibatuman nga lagda atol sa nasoyng kalihukan. That is her right. We will always welcome kung unsay iyang gusto nga investigation nga pagabuhaton. Kauban si Philip Patricio, ako si Alan Domingo. Balitag, Bisdak. Random inspection sa mga timbangan sa Tabunok Public Market gihimo. Reklamo sa mga mamalitay sa tikasang timbangan giaksyonan. Adunay live report si Femari Dumabog. Fem. Yes, Alan, nakadawat og tulo ka mga reklamo gikan sa mga mamerkaduhay ang nagdumala sa Tabunok Public Market. Maong bisan kun bag-uhay lang nahuman ang annual inspection. Random inspection ang gihimo usab. Ganihang buntag ni himo og random nga pagsusi ang market inspector sa mga timbangan, ilabi na sa meat section, sa mamaligayog gisda ug sa mga utanon ug prutasan. Gisubay usab ang tulo ka mga timbangan ng bayan nga gibutang sa DTI nga mooy magamit sa mga mamalitay kun ugaling diskumpiyado sila sa timbangan sa ilang gipalitan. Kining mamalitay nga si Alexander Ricafort nitugan nga nabatasan na niya nga i-counter check gyud sa pagtimbang iyang napalit. Kung magduda ko nga kulang or dili sakto, ako gitimbangon kaya maklaro. Pero mostly ako nabaobserbaran, sakto man. Pasalamat pod mi ato gyud nila kay misaka gyud sila diri sa ato ang opisina. So nga maoy kana bang sakto nga platform para sa ilahang reklamo. So diha dayon amo tong na-resolve. Hinoon sa gihimo nga random inspection ginihang buntag sa market inspector, why nakitang tikas diha sa mga timbangan. Usa sa mga gisusi kining baligyaanan og isda ug uban pang seafoods ni Rosinda. Kinsa nitugan nga sud na sa dugay katuigan, gisiguro nila nga dili tikasan ang ilang timbangan. Among suki mo balik gingan kay among timbangan sakto man. Sa niaging simana, gitigom sa market inspector ang taga-fish section aron pagpahinumdum nga tarungon ang ilang pagpamaligya. Kay kun masakpang nanika sa timbangan, sud sa tulo o musubra pa kahigayon, ma-revoke ang ilang permit. Rules nato. So doon na siya kunya ang atong og pananglitan habitual or sige-sige na gyud ang kuan ang reklamo kunya makita nato na sa ato ang records unya. So posible nga ato na siyang kaning mo rekomenda for revocation. Gitugan usab ni Torres nga nabalik-balik na og kabibo ang mga manindahay diha sa Tabunok Public Market. Ilabi na nga naluag-luagan na ang quarantine restriction sa dakbayan. Kung sa niaging tuig kapin lang sa 300 ang nikuha og stall sud sa merkado, karon dul-an na kini sa 300. Alang gitugan usab ni Torres nga kung sa tuig 2020 ug sa niaging tuig adunay mga gipahimuta nga merkado sa barangay, karon giwagtang na kini hinungdan nga sagad sa mga mamalitay ang mutuyo na gyud sa pag-adto sa Tabunok Public Market. Alan, Daghang salamat, Femari Dumabog. Di ka muna makakauwi ngayon. Hindi makakalapit.
o makakayakap. Pero gusto kong malaman mo na nakikita kita. Kini ang pagpupugay plug nga gihimo sa GMA Regional TV taliwa sa pandemya nga nasinati sa nasod. Ang maong plug nagpakita sa pag-antos ug pagkamabayanihon sa nagkalain-laing frontliners batok COVID-19. Kini nga plug ang nidaog isip most development-oriented TV plug sa 16th Gandingan Awards karong tuiga. Mapasalamaton si First Vice President and Head sa GMA Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso sa maong pasidungog nga gihatag. Your recognition means so much to us. As we face difficulties brought by this pandemic, we see heroism, we see generosity grow in most of us. Indeed, nanindigan tayo para sa ating mga karapatan, karapatang mabuhay, karapatan sa maayos na kalusugan, karapatang maging parte ng pamayanang maayos, matiwasay at may pagpapahalaga sa bawat isa. At sa bawat panindigang ito, kasama ang inyong GMA Regional TV and Synergy na maghahatid ng makabuluhang balitang lokal because #Local News Matters. Ato nakita karon ang sitwasyon sa may Iscario Street dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Ato makita nga luag pa ang dagan sa mga sakyanan sa duha ka mga lanes, mga kapuso. Kini ug uban pang mga balita sa pagbalik sa Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kapulisan sa Talisay City mubutang og Police Assistance Desk sa mga dapit kinagsaan sa mga taon ning Semana Santa ug pagsugod na sa summer vacation. Ang report ni Femery Dumabok. Gumikan sa mas nagadaghan pang mga tao kada adlaw nga naa sa gawas, ilabi na sa Business District sa Talisay City. Gipaybaw sa hepe sa Bulacau Police Community Precinct nga gawasan na nag-grooving nga mga pulis, mubutang usab sila og Police Assistance Desk. Naglakip kini diha sa Tabunok Public Market, sa gawas sa mga simbahan sama sa Tabunok, sa mga malls ug sa uban pa mga strategic area. Mas daghang pulis na usab ang nagpatrolya ilabi na sa kagabhion aron mapakgang ang dunay mga tinguha nga daotan. Gikan silang live yun, wala gyud kuan kay mabutang na magudon nga full alert status na pod kay daghan na activity, Holy Week dayon summer vacation na pod, so daghan kayo mga radar sa kuan niya dungagan pod karon nga eleksyon, so naay mga possibilities nga naay mga national candidate moari. Ang mga mall operators ug stall owners sa merkado gitambagan nga pun-an pa ang ipangmontar nga CCTV camera sa mga parking area. Mato ni Eugene Torres, Market Inspector sa Tabunok Public Market, nga dungagan pa nila ang ipangmontar nga CCTV sa sud ug gawas sa maong merkado. Kinigumikan kay nakatabang na ang ilang CCTV pagsikop sa mga kawatan. Pahugtan gyud na nato ang seguridad dinhi, no. So aside sa ato ang CCTVs, doon na tayo kaning mga task force. So posible ato siguro nang mausab ang ilahang schedule para ma-accommodate pod ang dagsa sa mga tao. Naman tay kaning beat patrol nga na-assign sa matag discipline zone. Kada adlaw gud nila bisitahon ang kaning mga security guards. Samot na karon nga sa ubang lungsod o ubang lugar na ay ining bukas kutsi. So muna itong i-remind ang mga guards ana nga usa sa ilang lookout, labi na sa ilahang parking areas. Makigalay no sabang Talisay City Police sa kaparian sa mga simbahan sa syudad alang sa mga kalihukan sa Semana Santa. Uban ni June Solon, ako sa Femery Dumabok. Balitang Bisdak. 12 oras nga napaong ang kuryente sa dakong bahin sa Bohol. Matod sa National Grid of the Philippines kung NGCP, gi-shutdown ang mga linya sa Maasin-Ubay 138 kV line aron masiguro ang kaluwasan sa mga trabahante atol sa installation sa pilot wires sa bagong permanent towers numbers 39 ug 40 sa mga lungsod sa President Carlos P. Garcia ug Ubay. Naguba ang permanent tower sa NGCP dihang miigo ang bagyong Odette niadtong Disyembre.
nga nagresulta sa pagkapaong sa kuryente sa Bohol. Apan dali usab nga mipabarog og temporary towers ang NGCP aron mapadala ang supply sa kuryente sa Bohol gikan sa Leyte. Gumikan sa hataas nga brownout kagahapon, kadaghanan sa mga residente miadto sa beach o kahamol aron magpabugnaw. Ang uban nga anaara sa balay nagbonding sa ilang mga binuhing hayop. Kapitan sa barge nga padong sa Olango Island bibarog. Ngayang ituyo pag sadsad ang barge aron maluwas ang tanang mga pasayro o kargamento. Si Luan Merondina sa report. Nakaangkurahi karon sa Punta Engaño Port ang LCT Trans Olango human gikatahong nasangad haduol sa sitio Tunga, Barangay San Vicente, alas 12:20 kagahapon sa udto. Gisusi na kini sa taga Coast Guard ug Marina kagahapon ug karong adlaw gikatakdang iduso sa kapitan sa Trans Olango ang incident report. Naabtan sa RTV Balitang Bisdak ganihang buntag ang kapitan sa naasoing barge nga si Master Antonio Pruel. Iyang gitataw nga way kamatuuran ang mga nanggawas nga report sa social media nga nakasinati og engine trouble ang LCT Trans Olango hinungdan nga nasangad kini. Sa kopya sa gihimo niyang incident report nalatid nga alas 11:15 kagahapon sa buntag mibiya sa Cordova Roro Port ang LCT Trans Olango nga padung unta sa Santa Rosa, Olango Island. May karga kining 11 ka mga unit sa light vehicle ug mga scene. Apan paglabay sa 30 minutos nabantayan niyang daw mi na og takilid ang gimanehong barge ug samtang nagkadugay ni samot na kini pagtakilid hinungdan nga nahukman na lang niyang isadsad kini sa baybayon sa San Vicente. Didto nabantayan nilang wa matarong pagsira ang tabon sa manhole sa barge human kini mapaubos sa maintenance check. Hinungdan nga nasudlan og tubig dagat ang usa sa mga compartments ubos sa cargo deck. Luwas ra hinuon ang tanang mga pasahero nga gipasakay ra usab dayon sa mga motorbangka pinaagi sa abag sa taga DRRMO. Mga alas 5 sa hapon kagahapon, gipump out na ang tubig dagat nga nakasulod sa barge. Busa way kamatuuran nga nabuslot kini. Ang akong nahimong desisyon gapon, nakatabang tug dako sa worst nga mohapin unta, nakatabang tug dako ang gibuhat. Dili kay ingon nga na mga negative istorya nga muna sa kapitan. Pero nisulti ang Coast Guard ug Marina nga sakto akong gibuhat. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Pinalit nga inspeksyon sa mga mobile phones ang gihimo sa hipis kapulisan sa lungsod sa Minglanilla. Sa mga sakop, kini aron masuta kung wala ba'y naka-install nga isabong application sa ilang mga mobile phone unit. Ang isabong application sa cellphone pinagi sa pagpanugal o manok. Nahimo nga kontrobersyal ang sabong sa cellphone tungod sa nangawagtang nga mga sabongero dito sa Uluhan. Mato ni Police Major William Homok, Pangulo sa Minglanilla Police Station, nga wa itugod silang kadakuan nga bisan unsang klase sa sugal. Dugang sa hiping nga di mamahimong epektibo ang kapulisan sa pagpanakop sa mga taong nalambigit sa illegal nga sugal kung sila mismo niapil sa kalihukan. Ipahigayon og mga adlaw ang school to school kapag pamakuna sa mga tinun-an sa dakbayan sa Sugbo isip pagpangandam na sa pagsugod sa face-to-face classes sa Mayo. Ani ang report. 13 kamatuhan sa Bukirang Barangay ang nakalinya sa programa sa Cebu City LGU ug DepEd diin mauna ang Barangay Sinsin. Nakapahigayon ng daan ang Cebu City Health o orientation sa matinunan magtutudlo og mga ginikanan mahitungod sa vaccination program. Suma ni Dr. Jeffrey Ibones kadtong nagpanginaron og 12 hangtod 17 anyos nga mga estudyante ang ilang bakunahan. Ang school-to-school vaccination gituyo aron mas mapaduol pa kini sa mga tao. Amo ni ato ang answer sa para in preparation sa atong face-to-face nga klase pohon. Bakunahan nato ang atong mga pediatric population. Samtang gawa sa matinunan, mamahimo usab ang mga ginikanan. Magtutudlo og kadto mga magpa-booster shot. Matud pa pareho raw dosage ang bakuna nga gamiton. Kung napay ginikanan o mga maestra nga pwede pang magpabakuna or magpa-booster, atong boosteran sad. Kaoban si Philip Patricio, ako si Alan Domingo. Balitag Bisdak. GMA
GMA Network bugtong local broadcast company sa Pilipinas nga apil sa list of finalists sa 2022 New York Festivals and Film Awards. Limitless a musical trilogy apil sa mga finalists. Ani ang report. Giisa na usab sa GMA Network ang bandila sa Pilipinas, nunot sa 5 shortlisted entries sa 2022 New York Festivals TV and Film Awards. Ang Kapuso Network ang nag-inusarang local broadcast company nga nakapil sa listahan sa mga finalists karong tuiga. Usa na niini ang GMA Synergy Produce nga Limitless a musical trilogy nga makigtigi sa Entertainment Special Variety Special category. Kining 3-part online musical experience gibidahan ni Asia's Limitless star Julianne San Jose, diin ang ikatulong hugna masaksihan karong Abril 9. Laing mga finalists naglakip sa bestida ni Ranilyn sa Kapuso Mo Jessica Soho, Virus Hunters ni Sandra Aguinaldo sa Eyewitness, Koronang Tinik ni Atom Araulio sa Eyewitness, ug laing obra sa The Atom Araulio Specials ang Munting Bisig documentary. Ang New York Festivals TV and Film Awards gisalmutan sa mokapin 50 ka mga nasod. Ni atong 2021 nakadaog ang GMA Network og usa ka bronze medal ug 5 ka mga finalist certificates sa maong kompetisyon nga mo'y naghatag sa Pilipinas sa most number of citations ni adtong tuiga. Uban ni Clarence Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Usa ka 57 anyos nga lalaki nga nanaw og isda sa kadagatan dapit sa Pier 1 sa Dakbayan Sugbo napalgan nga wa nay kinabuhi. Nailang lalaki nga si Valentin Lumapas kinsa ni gikan silang balay sa barangay Pasil kagahapon sa buntag apan wa na kini makauli. Busa na ngayo og tabang ang pamilya nini sa mga otoridad ug nabangalan ang lawas ni Lumapas pasado alas 9 sa buntag. Wala nakitang samad o posibleng foul play ang mga otoridad. Suma sa pamilya nga posibleng giatake ang ilang amahan, sanglit aduna kini hypertension ug bag-o lang usab na ayo sa gihambin nga balatian. Mga barangay health workers sa Mandawi City nang hangyo sa City Hall nga umintuhan ang ilang binuwan nga honorarium. Ang detalye sa report ni Nico Serino. Sa meeting sa mga health officials, dunay hangyo ang mga barangay health and nutrition workers. Sa pagkakaroon, 3,300 pesos ang ilang binuwan nga honorarium. Nang hinaot ang ilang presidente nga si Hazel Manongas nga dunggon ang ilang hangyo nga aumento aron matabangan ang ilang mga kaubanan. Last for Kavili 100, so wali to ang net. Then, kamungod na ako mga daan-daan guys, na ang deduction 500 sa atong this allowance. So, 2,700 na lang ang allowance. 2,700 per month. Aminado ang mga city officials nga kinahanglan ng mapatasan ang ilang madawat kada buwan, labi na kay importante sab kaayo ang papel sa mga BHNWs karong panahuna. Sukad nagkapandemya, nagsilbi na sab sila nga mga frontliners. Usa sa gisugyot kaganiha, apan paaprubahan pa nga himuong pupareha sa sweldo sa mga job order employees ang dawaton sa mga BHNW. As you all know, ang atong challenge for the last 3 years, health magyud. Kung sa busy jud kayo ang mga BHNWs with the activation sa atong mga respective BHERs. Nurses na atong DJO sa ato. Kinahanglan yun. So ato lang ipakompute og pila ang kinahanglan nun. And then we will lobby with the mayor. 137 kanila ang gihire o gidestino sa lain-laing kabarangayan. Ilang tahas ang pag-implementar sa mga health programs sa barangay ug pag-monitor sa kahimtang sa panglawas sa mga residente. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Pabilin karong nag-una sa team standing sa men's basketball sa NCAA Season 97 ang San Beda Red Lions ug Letra Knights nga pulos 3-0. Humani ini gipildi ang ilang kalaban nga JRU Heavy Bombers ug Perpetual Altas. Ani ang report.
Nagpabiling walay pildi ug naguna sa team standing ang San Beda Red Lions. Human niini gipaluka pa ang JRU Heavy Bombers sa score nga 67-53. 3-0 gihapon karon ang standing sa San Beda. Kulbahin namang ilang duwa sa JRU nga halos dili gayud mobiya sa puntos. Gikan sa first hangtod sa third quarter. Apan pag-abot sa fourth quarter, dinhi na gibiyaan og puntos sa San Beda ang JRU. Human mas gipakusgan ang ilang depensa. 3-0 sabang standing karon sa NCAA Season 95 defending champion Letra Knights. Human niini gipildi kagahapon ang Perpetual Altas. Best player of the game si Renz Abando nga mitala og bag-ong record ng 24 points, 5 rebounds, 4 assists, 3 steals ug usa ka block. Na-break ni Abando ang iyang record nga 19 points sa unang dula niini sa pagbukas sa NCAA Season 97. Alang kang Abando, dili pa kuno panahon nga magselebrar kay nakafocus na kuno sila karon sa ilang duwa batok sa Mapua University karong Biyernes. Bisan si Coach Bonnie Tan sa Letran miingon nga dili kuno sila angay mo kumpiyansa, ilabi na sa ilang duwa sa Mapua. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Vote counting machine kun VCM Roadshow gihimo sa 2nd District sa probinsya sa Sugbo gitambungan sa pipila ka mga local candidates. Ana usab ang mga accredited citizen arms sama sa Parish Pastoral Council for Responsible Voting o CISIMPEL. Nitambong sab ang naglangkob sa mga electoral board. Kawani sa kumanay kong pipila ka mga botante matod ni Uslob Election Officer Omar Mamalinta nga usag kini sa ilang pamaagi aron masabtan sa mga botante og ang kanahinungdanon sa ilang boto o pamaagi sa pagbotar. Ang kalihukan gisuportahan o gilangkuban sa taga Comelec Argao, Dalaget, Alcoy, Bolhoon, Oslob, Zamboan ug Santander. May adlaw gitong latest update bayan sa itong panahon karong adlawng Lunes, Abril 4, 2022. Ano na tayo ginabantayan nga LPA sulod sa tuwang Philippine Area of Responsibility na naka-embed o nagasubay sulod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ na nakapekto diri sa dakong bahin sa Mindanao. Kagina alas 3 sa kaadlawon kining LPA anaa nahimutang 970 kilometers silangan sa Giwan, Eastern Samar. Ubos ang higayon ni ining LPA na mapurma ngadto sa usa ka bagyo pero makapamugna gihapon nig mga pag-ulan sa mosunod na mga adlaw diri sa Kabisayaan ug sa Mindanao. Sa laing bahin adunay shear line o kining panagtagbo sa hangin gikan sa amihanang silangan o kining atong easterlies na mao'y nagapekto dito sa pipilang mga probinsya sa Northern Luzon. Para sa dugang impormasyon, bisitaha atong official website ug diri na lang takutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping tang tanan. Human mapaubos ang dakbayan sa Lapu-Lapu sa Alert Level 1 sukad Abril 1, mas luag nga quarantine restrictions na ang ipatuman. Sa executive order sa mayor, nalatid nga required gihapon ang pagsulob og face mask sa bisan asang dapit. Hinuon gitugutan ang mga establishmento, mga tao ug mga kalihukan nga maka-operate, makatrabaho ug makapahigayon og 100% nga on-site or venue seating capacity apan musubay gihapon sa minimum health protocol. 100% na usabi tugot ang seating capacity sa mga pampublikong sakyanan, lakip na mga sakayang pandagat. Apan gihimong rekisito ang proof of full vaccination alang sa mga mass gatherings sama sa mga reliyosong kalihukan, haya ug uban pa. Lakip na ang dine-in services, personal care establishments, fitness studios ug uban pa. Sa pagkutlo ning balita, wapay giluwatang pamahayag ang kadagkuan sa simbahan sa Dakbayan, ilabi na subay unya sa umaabot nga Semana Santa.
Duha ka mga babaeng nalambigit sa illegal recruitment ang nadakpan sa mga operatiba sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG-7. Ang mga dinakpan mao silang Juna Lanugan Luga ug Gretchen Arellano Lauron. Gialigahan sila nga nang recruit sa mga biktima nga nakalarga padung sa Macau. Apan pag-abot dito walay trabaho nga naghuwat kanila ug wa usab sila'y o way nagatiman kanila bisan man lang sa ilahang Pinoy-anan. Busa na malik ang mga biktima dinis Sugbo ug midimanda. Ngay paulit na lang ang gihatag nga placement fee apan nagdumili ang mga gireklamo. Dapat aalamin niyo muna kung itong recruitment agency na to ay talagang totoo. Kasi hindi lang sila o itong yung una na nagkakaroon ng biktima kundi marami. Nadugangan usa ka barangay sa Mandawi City nga gideklarang drug cleared na. Ubang barangay gidasig nga mulihok usab aron makabut kini. Ang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa meeting sa miaging simana giaprubahan sa Regional Oversight Committee ang tingob isip usa ka drug cleared barangay. Kini human nakabot ang mga rekisito gikan sa lain-laing ahensya sama sa PIDEA, PNP, DILG, DOH ug uban pa. Ang drug cleared status ihatag sa barangay nga malampuson nga naka-account sa tanan nga drug surrenderers sa ilang lugar ug napaubos sa community-based drug rehab program. Sa tingob, dunay 28 nga ni-graduate sa unang batch sa programa ug 14 sa ikaduhang batch. Aktibo usab sa lain-laing community service initiatives ang mga drug warriors sa maong barangay. Aftercare program, di nato silang tagaan higayon nga makakuha silang livelihood program. At the same time, ato silang i-monitor, mahangtod nga makompleto na gud nila ang proseso. Gikalipay pag-ayo sa City Hall ang maong pasinungog ug misaad nga madawat sa tingob ang pahalipay nga 500,000 pesos aron magamit sa mga inisyatibo batok sa gidiling drogas ug sa mga surrenderers. Aminado ang barangay nga dakong responsibilidad ang pagmintinar sa drug cleared status. Matod sa kapitan, hugot ang monitoring himuon labi na sa mga bag-ong dayo sa ilang lugar. Mato ginang ipuhatan og ordinansa nga ang tanang mga nagpaabang ilang i-report sa barangay kinsa ng mga tawhana, nagabang sa mga boarding house o mga balay. So natay lista nga pangayon nila, ni-identify na to, kaya na sila magtrabaho. Sa Mandawi, una nang nadeklara nga drug cleared ang barangay Bakilid, Tawason ug Subang Dako. Gihingusgan gyud ang kampanya batok illegal drugas. So if these 4 barangays can do it, there's no reason why the other 23 barangays cannot do it. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nabindisyonan na og nakonsagrar ang ikupat nga replika sa Capilinia de Fatima o sa Marian Sanctuary nga nahimutan sa Tinubdan Hills sa Barangay Lampusan, lungsod sa San Remigio din sa Sugbo. Ano ang report? Domingo sa gabi, gibalik lantaw pinaagi sa theater presentation ang kinabuhi sa tulo ka visionary nga sila si Lucia, Jacinta ug Francisco nga gipakita og gikaistorya sa mahal nga Birhen Maria. Ang mensahe sa Birhen sa tulo ka mga bata mao ang paghalad og pag-ampo sa Santos nga Rosaryo aron maangkon ang kalinaw sa kalibutan. Ang kapakya sa mga tao sa pag-ampo sa Santos nga Rosaryo, matod sa mensahe, misangpot sa una ug ikaduhang gubat sa kalibutan. Ang susamang mensahe gipalanog usab ni Nono Prazeres, Executive Director sa World Apostolate of Fatima International Secretariat. Sa pagtapos sa programa kagabi, gihatag na ni Prazeres, Father Francisco Pereira, chaplain sa Sanctuario de Fatima sa Portugal, kang Arsobispo sa Sugbo Jose Palma ang kalis, si Borium ug ang istulas isip ilang gasa sa Archdiocese of Cebu. Timaan nga ang Santos nga Eucharistia mao'y sentro sa mga kalihukan sa Capilinia de Fatima replika. Gitugyan usab nila ang relikyas nila ni Santa Jacinta ug Santo Francisco sa Arsobispo sa Sugbo. Gihimuuna ang pagkorona sa imahen sa Birhen sa Fatima ni Arsobispo Jando sa Archdiocese of Palo ug pagsablay og rosaryuhan ug eskapularyo sa mga kamot sa imahen sa Birhen.
Sa Santos nga misa sa alas 4:30 ganihang kadlawon, ang relikya sa duha ka mga Santos nga bata gibutang sa misahanan isip kabahin sa pagbindisyon ug pagkonsigar sa kapilinya. Because the Capilinia, beautiful as it is not just a chapel made of stones, but it is a church, a family, a people made of flesh and blood, with hearts all turning to God, with hearts praising God, with hearts saying sorry for our sins, and with hearts that pledges that we continue to pray as He wishes. Amen. Uban ni Clans Gabutin, ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak! Tradisyon o kaagi sa nailang Cebu Chocolate Queen nga si Raquel Chowa di paambit sa mga Ilocano. Ano ang report? Dakong inspirasyon sa mga Ilocano ang gipaambit nga kahibaw ug kaagi sa cacao farming and production ni Cebu Chocolate Queen Raquel Chowa dito sa Vigan City, Ilocos Sur. Sa temang Our Heritage, a celebration of chocolates and tradition, ang aktibidad gipasiugdahan sa GMA Regional TV and Synergy uban ang National Museum of the Philippines ug Provincial Government of Ilocos Sur. This is in support of our Filipino farmers. We want them to be inspired by Raquel Chowa, who's a chocolate queen, no? To really look into the Philippine cacao. We feel, no, sa GMA Regional TV that this is the right time to push for our local products and for us to be able to sustain, no, the production of these local products. Ang kamaayo ni Raquel Chowa sa pagpalambo sa mga produkto gikan sa kakao sama sa tableya o local chocolate giila dili lang sa Pilipinas apan lakip na sa gawas sa nasod. Iyang gipamatud-an nga ang mga gitanom nga kakao sa Pilipinas kayang makigtigi bisan sa ubang kanasuran. Kanina, yung ginawa natin, I believe that one of the, when I share my chocolate journey, of course, my experience as a tableya maker, as I mentioned, that my chocolate journey is inseparable. By sharing my gift, chocolate is my medium as an artist. Yung ginagawa ni Ms. Raquel here for the event is something really unique. It's really giving recognition sa mga things that we can find in our country, especially siya, from Cebu siya. So, just giving awareness na yung kakao natin can actually be recognized abroad, sa US, sa Europe. So, yung ginagawa niya is very inspirational. Suma sa Provincial Tourism Officer sa Ilocos Sur, daghan ang nagtanom og kakao sa probinsya. Gani gumikan sa gipaambit nga mga kaagi og ideya ni Chowa, nahatagan og bag-ong kaalam ang mga cacao farmers. So siguro it's time na rin na bigyan natin ng importansya yung kakao natin dito sa probinsya. I hope this will be a start, no, doon sa marami pang mga ibang initiative that will help our local farmers. Raquel has been an inspirational Filipino, no. We were inspired by her every time that we meet with her in Cebu, and that's the reason why we brought her here, no, in the heritage city of Vigan. Uban ni Clans Gabutin, Cecil Kibod Castro, Balitang Bisdak. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga nakisayon sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon ug gikan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita, mahinungdanon. Kini ang inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak, buong puso para sa Pilipino. Ako si Cecil Kibod Castro, ug maayong hapon mga kapuso.